Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? Purihin ang Panginoon at ginising na naman niya tayo sa umagang ito. At ngayon, pag-uusapan na naman natin, syempre, salita ng Diyos. Ano po, bago po tayo magpatuloy sa ating maghapon. So, ang topic po ngayon ay pinamagatan po nating honor God with your wealth. So, paano ba natin mapaparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kayamanan or ari-arian? Ano po? So, ang ating verse po ay sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ang sabi po, "Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment." So, basahin lang po natin itong sa ating Our Daily Bread. Marilyn and Stephen had been married just a few years and money was tight. But as she looked at their threadbare bedspread, she wanted to replace it, so she decided she would buy a new one with a credit card, hoping to somehow find money to pay it off. Her devotional reading for the day surprised her when it pointed to Proverbs 22, verse 27, which says, "If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you." Marilyn decided not to go into debt for a new bedspread that day. Decisions about the way we spend our money are a personal matter between us and the Lord, and can be difficult to make. But God hasn't left us without help. He tells us, "Honor the Lord with your possessions" in Proverbs 3 chapter 9, and "You cannot serve both God and money" in Matthew 6:24. With such truths in mind, we look further in His Word for help to use money wisely. We find this in Luke 12:15 says, "Beware of covetousness." And Proverbs 22 verse 7 says, "The borrower is a servant to the lender." And 1 Timothy 6:18 says, "Be ready to give and willing to share." Money is a big issue. God, who provides for all our needs, can show us how to use it to bring Him honor. Napakagaganda po ng mga verse na ibinigay po sa atin. Ano po? So dito po sa kwento dito sa ating daily devotion, pero po mag-asawa na medyo nag-struggle sila sa pera. Ano po? At gusto niyang palitan yung kanilang bedsheet kasi lumalabas na yung mga naghihimulmul na siya ba. Gusto niyang bumili ng bago pero since walang pera, wala silang pera, so naisip ng babae na bili na lang siya gamit ang credit card. At nung nag-devotional reading siya that day, ang pinakita sa kanya ng Panginoon is yung Proverbs 22 verse 27 na sabi nga po, "If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you." So, doon siya nagbago yung isip niya at hindi na siya bumili. Ano po. So, katulad nga po ng sinabi dito sa ating Our Daily Bread, decisions about the way we spend our money is a personal matter between us and the Lord. At it can be used to honor God or to dishonor Him. Ano po? So bilang mga anak ng Diyos, kailangan po maging conscious tayo kung saan po natin ginagastos yung mga wealth na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Ano po? So, paano ba natin ma-honor ang Diyos sa pamamagitan ng ating possession? Alam na natin yung magbibigay tayo ng ating mga ikapo, ng mga offering, yung tutulong sa kapwa, magbibigay sa kapwa, lagi nang naituturo sa atin yun. So, hindi lang po yun yung ways para ma-honor natin ang ating Panginoong Diyos. At pag tayo po ay nagsusupport sa ating family, it's a way of honoring God. Pag ginagastos po natin siya sa ating mga pangangailangan, hindi po sa ating mga kagustuhan, it's a way of honoring God. So, magkaiba po kasi yung basic needs mo talaga, tsaka yung kapritsyo lang, ano po. Naalala ko exhortation ng isang kapatid dati na mag-ingat tayo sa pinagagastusan natin ng ating pera. For example, nanood tayo ng X-rated movie. Binayad natin yung pera na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, is that honoring God? So, nag-subscribe tayo sa mga videos na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So, is that a way of honoring God? So binigyan tayo ng Panginoon ng pera, tapos ibibinibili lang natin ang pangbisyo natin. Pinangtatayan natin sa sugal, pinambibili natin ng alak, ng sigarilyo. Is that honoring God with your wealth? Diba hindi po? So yung opposite naman, gastusin po natin siya
dun sa mga bagay na naging kalugod-lugod sa Diyos. Katulad ng pangangailangan natin na personal, bilang pangangailangan po bilang pag-aalaga din po sa katawan na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung sa pag-aalaga po natin sa ating mga pamilya, alalahanin po natin ang ating pamilya ay ministry din po natin. So wag po natin uunahin yung mga walang kabuluhang bagay. Ibigay na lang po natin sa ating family, kaysa ibibisyo natin. At yun nga po, yung nabanggit ko kanina, lagi na ituturo. Kung meron tayong mga extra money, sa halip na ibili natin ng kung ano-ano na hindi naman talaga natin kailangan at minsan nakakasama pa sa atin, ba't hindi na lang natin itulong sa iba? Marami ka palang extra, nakakapagbisyo ka pa, ba't hindi ka makatulong sa kapwa, di ba po? Kung ano-ano yung mga binibili natin na para lang makasabay sa trend ng mundo, pero hindi naman talaga natin kailangan, ba't di na lang natin ibigay sa Panginoon? Sabi nga po dito sa Matthew 6:24, you cannot serve both God and money. So pagka Diyos po ang mahalaga sa atin, spend natin siya wisely. Doon lang sa mga makabuluhan na bagay. Nagtatrabaho tayo para kumita ng pera, para masustain yung ating mga pangangailangan. Hindi yung nagtatrabaho tayo, puro pera na lang iniisip natin. At kung ano-ano yung mga binibili natin, hindi naman talaga natin kailangan. Nag-overwork tayo, napapabayaan natin ang Panginoon kasi pinag-iipunan natin yung iPhone, pinag-iipunan natin yung bagong laptop, na kahit na meron ka pa namang existing na gumagana pa naman, yung mga ganun po ba. Sabi din po sa Luke 12:15, beware of covetousness. So wag po tayong maiinggit sa mga pag-aari ng iba. Porque nakita mo yung katrabaho mo na may bagong iPhone 15 na ba ngayon? Pag nakita mo na halos lahat ng katrabaho mo naka-iPhone 15, kahit kakabili mo lang ng iPhone 14, ka din. Para saan po? Parehas lang naman ang function yan. Sa difference, kung bibili ka ng mahal at yung mura. Kasi yung mga latest na mga gadgets ba, feeling natin ay hindi na tayo in. So what? Ang mahalaga, in tayo sa langit. So wag po natin pagkakagastusan yung mga ganyang bagay. As long as yung basic functions niya andun, praise the Lord, diba? Maliban na lang kung hindi na nakakatawag yung telephone mo o yung mga ganun, yung hindi na maganda yung hindi na kayo magkaintindihan ng kausap mo, yung mga ganun. So, syempre, kailangan mong bumili, lalo kung nagagamit mo sa work or sa school. Pero yung perfectly functioning pa ang phone mo, tapos bibili ka ng panibago to keep up with the trend, it's not honoring God. At and the same way po, yung atin din pong palagian na parang nagiging culture na natin yung manghihiram. Pagka nasushort tayo, manghihiram. Ako din po minsan guilty dito, pero beware po yung manghihiram tayo ng may mga interest, lalo na kung gagastusin mo lang naman siya sa katulad nun sa mga gadgets na hindi mo pa naman kailangan. Gagastusin mo lang siya sa yung pang travel, leisure, ganyan. Maintindihan pa po natin kung gagastusin mo siya, kung may emergency, a matter of life and death. Pero kung gagastusin mo lang din naman siya pang upgrade ng, let's say, bibili ka ng bagong sofa, kahit nauupuan pa naman yung sofa nyo dahil nakita mo sa kapitbahay maganda, ganun. So, hindi po, kasi sabi nga po, the borrower is servant to the lender, sabi po sa Proverbs 22:7. At tama po yun, ang tendency po niyan, magtatrabaho ka para mabayaran mo yung utang mo. So, servant ka na nung lender, pero hindi po yun ang kalooban ng Diyos kasi ang nais ng Diyos, tayo ay servant of God, hindi po servant nung nagpautang sa atin. Pag tayo po ay nagigipit, i-adjust po natin yung ating lifestyle. Hindi po manghihiram tayo para para ma-sustain yung ating lifestyle. So tayo po yung mag-adjust. Bawasan natin yung mga unnecessary expenses natin. Kung bago kasi kami mag-asawa ni Kuya Alex, umaabot kami ng around 500 to 700 sa groceries. Tapos ang dami naming waste ng mga pagkain. Yung minsan napapanis, ganyan. Nung nakakapanghinayang ba, tas ang ginawa namin, pag nag-grocery kami, pinoportion namin na bawa yung mga chicken, bibili kami ng 1 kilo, hatiin namin siya sa 3 para sakto lang sa aming dalawa yung maluluto namin.
Kasi nga, nasasayang lang din at naitatapon minsan yung mga sobra-sobra. So, sakto lang. Pagka nag-grocery kami, i-chop-chop na namin, ilagay namin sa maliit na Tupperware para is hugot-hugot sakto na yun, isang portion ng lutuan namin. So, nakasave kami ng sobra sa groceries by doing that. So, ngayon, ang ini-spend na lang yata namin sa groceries is around 300 to 400. So, ang laking bagay, kapag gusto nating makatipid, gusto nating, kung nag-short tayo, mag-adjust tayo ng ating lifestyle. Huwag munang maglalabas, iwasan muna yung mga labas-labas. So, hindi naman kailangan na doon talaga kayo sa mahal na, na restaurant or mamahalin na mga kainan, ang importante yung quality time na nai-spend nyo sa isa't isa. So, yun yung dapat na natin. Kumbaga yung mga non-essential, kung tayo ay nasa-short, tanggalin natin yung mga non-essential, yung mga kailangan lang talaga. So, pag hindi naman kailangan na mag-update ng gadget, wag muna. Kung hindi na, tapos yung mahilig bumili ng mga gamit-gamit sa bahay, na minsan natatambak lang naman, hindi naman din nagagamit, parang takaw tingin lang. Yung advice ng mga mga financial advisor, pagka meron kang gustong bilhin, nag-add to cart ka na, huwag mo munang i-check out. Palipasin mo muna ng ilang araw, let's say 1 week to 1 month. And then you will realize, hindi mo naman pala siya gusto talaga or kailangan. Kung na-check out mo na, di na sayang na yung pera mo, di ba? So, parang i-assess muna natin, kailangan ba talaga natin sila o hindi, bago tayo bumili. So, kung kailangan natin, praise God, bilhin natin. Pero kung ma-realize natin, hindi naman siya urgent, hindi naman talaga siya kailangan, so, wag na nating bilhin. Isa pa din na way namin ngayon para mag-save is, hindi na kami pumupunta sa mga store para mamili. Kasi ang tendency, pag pumupunta kami sa store, unang-una na mamasahe ka. Mahabang oras yung ginugugol mo doon. And then, pag may mga nakita ka, parang masarap yung dampot ka ng dampot hanggang sa umabot na ng malaki na yung yung babayaran nyo sa pamimili nyo. So, ngayon, online na kami kasi unang-una, makakalibre ka sa pamasahe. Free naman ang delivery. Tapos yung mga essentials lang talaga, kung ano lang yung mga kailangan mo, yun lang yung mabibili mo. So, nakamenos ka ng gastos, di ba? So, yun yung mga ways para makapag-cut tayo ng cost. At kahit na puro Android ang aming phone, nagagamit pa namin sa ministry, nagagamit namin yung basic functions niya. So, hindi kami nag-upgrade hindi kami nagde-desire na bumili ng iPhone. Glory to God, hindi po tao ang ating tinataas, kundi ang Panginoon na nagturo sa atin ng ganong wisdom, So, don't spend too much on things that you don't actually need, Okay lang po mag-spend tayo doon sa mga talagang kailangan natin, pero yung mga kagustuhan lang po natin, it's not honoring God. Mas maigi pang save natin for our family or i-invest natin para din sa ating magkaroon tayo ng financial freedom someday, itulong natin sa ating kapwa or ibigay natin sa Panginoon po. So, yun po. Balikan po natin yung ating verse. Sabi po doon, command those who are rich in this present world not to be arrogant nor put their hope in wealth. So, wag po tayo masyadong aasa or sa ating sa ating kayamanan, wag po tayo masyadong maging arrogante at nakadepende tayo sa ating pera or sa ating possessions. Sabi, which is so uncertain. Yun, wala pong kasiguruhan yan. Anytime pwedeng kuhanin sa iyo yan. So, saan tayo dapat magkaroon ng pag-asa? Saan tayo dapat kumapit? Sabi po dito, but put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. So, pag nanangan po tayo sa ating pera, anytime pwedeng mawala yan. Pero pag nanangan tayo sa Diyos, ang ating Diyos ang ating dakilang provider at ibibigay niya lahat ng ating pangangailangan. So, wala tayong lugi. Hindi tayo mawawalan. So, amen. Purihin ang Panginoon at nawa po mga kapatid, may natutunan po tayo sa araw na ito on how to honor God with our wealth or our possessions. So, tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Salamat po for your words, O Lord. Thank you for teaching us, Panginoon, how to manage our finances, Panginoon, in a way that honors you, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to apply it, Panginoon, daily sa aming buhay, sa aming spending habits, Panginoon. And give us the wisdom to manage our finances wisely, Panginoon. And help us to manage the wealth that you entrusted to us, O Lord. At nawa magamit lamang namin ito, Panginoon, sa mga bagay na kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ingatan niyo rin po kami sa maghapon na ito, Panginoon. Bless our work, bless the work of our hands, bless our employers and our companies, our teachers, Panginoon, our classmates, our colleagues,
At lahat po ng mga mahal namin sa buhay, pakaingatan niyo rin po, Panginoon. Purihin ka, O Lord. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Yun. So, salamat po sa pakikinig mga kapatid. Nawa meron po tayong natutunan. Ingat po kayo sa maghapon at God bless you all.